Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On diary entry number 1118. My God, in these difficult moments, my spiritual director, Father Andras, is away, for he has gone to Rome. Jesus, since you have taken him away from me, guide me yourself, because you alone know how much I can bear. I believe firmly that God cannot give me more than I can bear. I trust in His mercy. Diyos ko, sa mahihirap na sandali na ito, ang aking espiritual na direktor na si Padre Andras ay wala. Dahil siya ay pumunta sa Roma. Jesus, dahil inilayo mo siya sa akin, patnubayan mo ako. Dahil ikaw lamang ang nakakaalam kung hanggang saan ko makakaya ang mga bagay. Matatag akong naniniwala na hindi ako mabibigyan ng Diyos ng higit sa kaya kong tiisin. Nagtitiwala ako sa kanyang awa. Ano ba yung difficult moments na sinasabi ni Faustina dito? Kung matatanda nyo sa nakaraang 2 araw, hanggang sa mga panahong yon ay pinag-iisipan niya kung aalis siya sa kumbento at magtatayo ng panibagong kongregasyon. So napakahirap na desisyon talaga po yun, kasi para bang nasa isang isang gawain ka, halimbawa sa isang samahan o nasa isang trabaho ka, nasa importanteng misyon ka, and then you have a feeling that you need to resign. You got an inspiration that you need to resign from your work and to start anew. So, parang ganun, example lang na po. So kung magre-resign ka, maraming maaapektuhan. Unang-una, yung trabaho, yung mga pinagtatrabahuhan mo, if you are working in an NGO, yung mga beneficiaries, no? Na mga taong gusto mong tulungan. And then, kung nasa isang trabaho ka naman, may kinikita ka, so syempre, malaking bagay o malaking usapin yung sahod mo, yung salary mo, no, saan ka ngayon kukuha, mga ganun ba? May mga uncertainties ka. Pero you have that feeling that you need to leave, that you need to resign. So, ganun katindi yung, parang ganun na nasa isang malaking sitwasyon, and then, nagdadalawang isip ka, ano bang gagawin ko, ganyan, and then, the only friend that you have, na halimbawa, meron kang BFF, yung BFF mo, kailangang lumayo. No? So, noong mga panahong yun, kapag umalis ang isang tao, parang napakahirap na, yung paghiwalay ay talagang ang bigat, kasi magkikita kayo kung kailan babalik yon or kung kailan ka pupunta kung saan siya nandoon. Dahil yung mga panahong yon, the only means of communication was through letter, no? Sa isang, ngayon ang tawag natin, snail mail. So, yun lang ang paraan ng communication, and you will never see each other unless you see physically. So, ganun siya kahirap. No, pag may problema, hindi mo alam kung saan ka tatakbo, sino kakausapin mo. Hindi siya immediately available. So, kaya, nababagabag si Faustina dahil ito ang kanyang spiritual director ay malayo, no? So, nasa Rome, talagang malayo yun, ibang bansa yun eh. Nasa Poland sila. Nasa Poland siya. So, matatagalan yan bago sila magkita. Ngayon ang sabi niya, Jesus, dahil inilayo mo siya sa akin, ikaw ang gumabay. Kasi syempre, binigyan siya ng spiritual director, ito yung gumagawa sa kanya everyday. Ngayon, dahil wala, edi Jesus, ikaw, inaasahan ko na ikaw ang gagabay sa akin. Tulungan mo ako. Dahil ikaw lamang nakakaalam kung hanggang saan ang kaya kong tiisin at hindi mo ako bibigyan
ng mga pasakit na hindi ko kaya na lagpas sa aking kakayanan. And finally, sa huli ng kanyang paragraph, no, sa kanyang sinulat, naniniwala ako sa iyong awa. Walang pinag-iba doon sa Jesus I trust in you. Sa panahon na tayo ay lagi naguguluhan, sa panahon na parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo, ang sinasabi lang natin, Jesus I trust in you. Kami yung mga barkada ko dito sa Divine. May mga tuksuhan kami pero talagang ginagawa namin. Kapag yung may parang isang bagay na medyo ang hirap, no? Parang medyo imposible. O kaya makakagalitan kami dahil may ginawa kami, no? Na malamang hindi matutuwa ang pare. No? Parang gano'n, no? Ginagawa po namin, ay nako, Lola, mag-antanda ka ng napakarami, isang libong beses, no? Walang katapusang antanda hanggang ano. That's synonymous to saying Jesus I trust in you. Siyempre magkaiba yun, no? Pero parang ganun lang na ipagpasa Diyos. Kasi wala hindi natin alam kung paano gagawin. Hindi natin kung financial problem yan para sa isang project. Yung resources na yan, di natin alam saan kukunin, no? Noong mga panahon na pinapagawa namin yung, syempre kasama kami doon, no? Pinapagawa yung Divine, na wala pang gasino, no? Kung if you had been there several years back, 13 years ago, makikita nyo kung ano itsura, no? So, kung paano gagawin ng mga bagay, simpleng upuan lang ha, yung pews, yung upuan na mahahaba, abay napakahirap pong i-ano yun, i-manifest yun. Bakit? Nung time na yon ang halaga ng isang upuan ay 17,000. Isang upuan lang ho yun. Ho, yung mahabang yun na kayang maupo ay 7. Ilan ang kailangan namin? I think mayroong mga 100 pirasong ganun ang kailangan namin. So, we would be needing 1.7 million. So, saan mo kukunin yun? No? Siyempre, we solicited, we look for sponsors, na pero hindi siya ganun kadali. At ang tanging magagawa at masasabi mo lamang ay Jesus, naniniwala ako sa iyo. Kasi proyekto mo to gawain mo to. No, so hindi mo naman siguro ito babaliwalain. So ganun po, no? When we are, kapag ang ating mahal sa buhay, o halimbawa po nag-abroad, no? Pag kailangan mo mga consultation, may problema ka, nandyan, wala naman siya, no? Pero ang kaibahan natin ngayon, we can always make a phone call, we can always have a messenger call, we can always communicate or video conference, no? Kita natin isa't isa. Immediately, you can seek whatever assistance you need virtually. No, ganito na tayo ngayon. Hindi katulad nung araw, talagang helpless ka. Kung nasa giyera yung asawa mo, wala. Ngayon, kapag nasa mission yung asawa mo, abay gabi-gabi pwede kayong mag-video call, no? Madali, no? Pero, iba pa rin yung mga bagay na ang hirap gawin, no? Wala ka talagang magagawa, kundi ipagkatiwala na lang sa Diyos. At yung lagi sinasabi natin bilang mga Pilipino na may awa ang Diyos, may awa ng Diyos. So we have been doing and mastering God's mercy since time immemorial. No? Kasi yun yung kinalakan natin traditionally, no? Yung may awa ang Diyos. Bahala na. No, kapag tinrace mo yung origin ng bahala na, hindi yan yung parang wala kang gagawin, kundi magintay na lang. Hindi po ganon. The word bahala na, no, yung phrase na yun or sentence na yun, na bahala na, means bahala na ang thy will be done. Yung kalooban ng Diyos kasi ang word na bahala na, ang root word niya ay bathala. And bathala is a Sanskrit word which means Diyos, no? God. So bahala na ang Diyos, no? May awa ang Diyos. Yun yung ating, ah, yun ang ating kinalakan. Lalo na ng mga panahon na yun na, ewan ko kayo pero kami, lumaki kami na, yung mahirap lang ba at simple ang buhay, no? Hindi maraming pera.
may makakain naman kasi may lupa, may tinatanim, no? Pero hindi naman kami yung food producing talaga, no? Mga tanim ay mga trees, no? Mga ganon, kape, ganyan. Hindi naman yung nakakain ng ano talaga, daily, ano. So, lumaki kami na may awa ang Diyos, no? Kung ano nandyan, and the Lord will provide. At hindi, all this time, in my more than half a century of life, ano talaga, no, yung nakakatuwa, lalo na in the latter part ng aking buhay, no, how God is providing everything for me. Kasi pinili ko na nga po yung ganito, no, yung mas marami yung oras para sa gawain ng awa. And for the material provisions, God never fails. Hindi mo masasabing ako gutom na gutom, kami pinabayaan, hindi ganun. Lagit lagi, the Lord provides. Ano man ang kailanganin, the Lord provides. So let that be also a reminder to all of us, lalo ngayon, Semana Santa na po, no? Holy Week. Pag-isip-isipan natin kung ano man ang mga dinadala natin, hindi yan ibibigay sa iyo ng Panginoon kung hindi mo yan kaya. Always believe that you can bear it, that you can resolve whatever problem you have, that you can do all things through Christ our Lord. Amen.